Nang makatanggap ang mga pulis ng nakakagambalang tawag mula sa mga mangingisda na may natagpo ang mga labi ng tao na naanod sa dalampasigan sa isang beach sa Peru, hindi nila inasahan ang kakaiba at mga kakilakilabot na pagtuklas na naghihintay sa kanila sa kasong ito. Sa kanilang investigasyon, ang natuklasan nila sa TikTok account ng suspitsado ay nagbukas ng isang digital portal sa isang mundo ng karahasan, kung saan ipinakita ng isang serye ng mga video ang salarin na maingat na tinatanggal ang mga organo ng tao, kabilang ang mga napag-alamang nawawala mula sa mga labi ng biktimang natagpuan. Isang babaeng Mexican na nagngangalang Blanca Arellano. Ito ang kwento ng malagim at karumal-dumal niyang kaso. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po kina Andromeda Madasigan from San Mateo Rizal, kina Delian Manalang, Danrick James Manalang at Kaya Celine Manalang, kay Ann Palmoria Japan Vlog na palaging nanonood, salamat po, kay Joe Antolin, kay user RI3 na new subscriber from Japan, kay San Chris Santos at kay Fee Adriano, at sa lahat po sa inyong mga nanonood, subscribers o hindi mga subscribers, salamat po sa inyo. Naway pagpalain po tayong lahat. Sa pagpapatuloy ng kwento, si Blanca Olivia Arellano Gutierrez ay isang 51 years old na babae mula sa Mexico. Walang hangganan ang kanyang sigasig sa buhay, mula sa pagyakap sa mga kababalaghan ng turismo hanggang sa pananatiling aktibo sa pamamagitan ng pag-iihersisyo at pagbibisikleta. Si Blanca ay hindi lamang isang mahilig sa pagkikipagsapalaran. Siya ay isang napakatalino at may napakaraming ambisyon. Nagtapos din siya ng abogasya mula sa kilalang universidad. Higit pa sa kanyang mga tagumpay sa akademya, mayroon din siyang mahalagang papel sa kanyang pamilya, pagpapatibay ng malakas na koneksyon sa kanila, lalo na sa kanyang pamangkin na si Carla Arellano. Ang kanyang buhay ay isang tapiserya ng kagalakan at kasiyahan hanggang sa tumama ang pandemya. Pinipilit ang lahat na dumistansya at manatili sa loob ng bahay. Sa mga malungkot na panahong ito, tulad ng hindi mabilang na iba pa, naghanap si Blanca na mapaglilibangan sa internet, ang pagkikipagsapalaran sa larangan ng mga virtual na mundo sa pamamagitan ng mga online games. Ibinaon niya ang kanyang sarili sa sikat na larong tinatawag na Fortnite. Doon, nag-cross ang landas nila ni Juan Pablo Jesus Villafuerte Pinto, isang 37 years old na lalaking mula sa Peru. Si Juan ay isang estudyante ng medisina at biotechnology. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa edad na halos 2 dekada, ay naging isang hindi inaasahang presensya sa buhay ni Blanca at nagdulot ng hindi inaasahang koneksyon sa kanya. Sina Blanca at Juan ay unang nagkonekta sa pamamagitan ng online gaming. Sumunod ang pagpapalitan ng mga personal na detalye na humahantong sa pagbabahagi ng impormasyon sa pagkikipag-ugnayan at sa araw-araw na pag-uusap sa iba't ibang platform ng social media. Gumawa pa si Juan ng isang magilyo at napaka-espesyal na video para sa ika-50 kaarawan ni Blanca. Tinatawag niya rin itong Blanquita. Ang nagsimula bilang isang simpleng koneksyon, sa lalong madaling panahon ay humantong sa isang virtual na pag-iibigan. Ipinagtapat ni Blanca kay Carla ang kanyang pamangkin, ang tungkol sa malalim na koneksyon nila ni Juan, ang pagpapakita ng pagmamahal nito sa kanya, at ang pananabik na ilipat ang kanilang relasyon mula sa virtual at emosyonal tungo sa pisikal. Sa loob ng halos 2 taon, long-distance relationship ang relasyon ng dalawa. Umabot na rin sa puntong nagplano na sila na magkita ng personal. Noong una, inaasahang bibisitahin ni Juan si Blanca sa Mexico. Ngunit dahil sa mga hindi inaasahang problema, hindi ito matutuloy ng pagbisita sa kanya. Sa determinasyon, nagpasya si Blanca na siya na lang ang lilipad patungong Lima sa Peru para matuloy ang pagkikita nilang dalawa ni Juan. Talagang desidido si Blanca na isakatuparan ng plano dahil gumawa pa siya ng malalaking sakripisyo para lang magkapera. Nagpasya siyang ibenta ang kanyang bisikleta at sasakyan para lang mapunduhan ang kanyang biyahe papuntang Peru. July 28, 2022, sumakay ng flight si Blanca papuntang Peru. Sa paglapag, mainit naman siyang tinanggap ni Juan sa airport. Magkasama din sila sa iisang apartment sa lungsod ng Huacho. Para kay Blanca, nasa kay Juan na talaga ang lahat ng hinahanap niya sa isang lalaki. Dinadala siya nito sa mga romantikong hapunan,
Binibigyan din siya nito ng mga regalo na labis namang ikinabighani niya rito. Sa kabila ng pisikal na distansya, pinanatili ni Blanca ang koneksyon niya sa kanyang pamangking si Carla. Sinasabi niya rito ang lahat ng kaganapan nila sa Peru. Ibinahagi niya sa pamangkin ang kabaitan sa kanya ni Juan at ang kanyang kaligayahan sa piling nito. Gayunpaman, ang tila napakasayang kabanata na to ay mabilis na naging nakakatakot. November 7, ang araw na dapat na ibabalita niya kay Carla ang umuusad na relasyon nila ni Juan, pero biglang hindi na siya makontak na labis namang ikinabalisan ng kanyang pamilya. November 10, 2022, nakatanggap ang mga otoridad ng Peru ng isang nakababahalang tawag sa telepono. Iniulat ng mangingisda na mayroon silang natagpo ang mga labi ng tao na naanod sa kanilang dalampasigan. Kasama sa mga nakakatakot na natagpuan ito, ang isang pinutol na daliri na may suot pang pilak na singsing, isang braso at isang ulong sadyang winasak para maiwasan ang pagkakakilanlan na kinakain na ng maraming mga ipon. Ayon sa forensic team, hindi maitugma ang fingerprint sa anumang kilalang record, kaya't naisipan nilang ang biktima ay malamang na isang dayuhang babae at maaaring konektado sa mga ulat ng isang nawawalang Mexican na nagngangalang Blanca. Tinatayang nasa 40s hanggang 50s ang edad ng biktima. Sa Mexico naman, sa paglalahad ng misteryo, ang pamilya ni Blanca, desperado para sa mga sagot, ay bumaling kay Juan Villafuerte para sa kalinawan. Dahil ito lang naman umano ang may kontak kay Blanca sa bansang yon. Lalong hindi mapalagay si Carla, ikinuwento niyang naalarma siya matapos makontak si Juan. Sinabi ni Juan sa kanya na naghiwalay na umano sila ni Blanca at umuwi na umano ito sa Mexico. Si Blanca umano ang nagpasyang makipaghiwalay sa kanya dahil nababagot na umano ito at gusto ng ibang buhay. Sinabi ni Juan kay Carla na iniwan na umano siya ni Blanca at nagpasyang umuwi na sa Mexico matapos nitong sabihin sa kanya ang kawalang kasiyahan sa buhay na maibibigay niya rito. Pagkatapos nun, sinabi niyang wala na siyang naging balita pa kay Blanca. Nag-aalinlangan sa salaysay ni Juan, ibinasura ng pamilya ni Blanca ang sinabi nito at gumawa ng agarang aksyon sa pamamagitan ng pag-uulat sa kanyang pagkawala. Sa isang determinadong pagsisikap na palakasin ang paghahanap, nag-login si Carla sa Twitter na kasalukuyang kilala bilang X at nag-post ng isang taus-pusong pagsusumamo para matulungang mahanap ang isa sa pinakamamahal at pinakamahalagang tao sa kanya. Ang kanyang tiyahin na si Blanca Olivia Arellano Gutierrez na nawala noong Lunes ng November 7 sa Peru at natatakot na sila para sa buhay nito. Mabilis na lumaganap ang post at nakakuha ng atensyon ng marami. Ang mga otoridad ng Peru ay may hinala na ang mga natagpo ang bahagi ng katawan ay kay Blanca Arellano. Kaagad, ipinatawag nila ang mga kamag-anak ni Blanca upang lumipad sa Peru para sa mahalagang pagsusuri sa DNA. Walang pag-aalinlangan, sumakay ang pamilya sa sumunod na available na flight. Sa kasunod na pagsusuri sa DNA, nakumpirma ang malagim na katotohanan. Ang mga labi ay walang pag-aalinlangang pag-aari ni Blanca. Nakilala rin ng pamilyang nagdadalamhati ang natagpuang pilak na singsing bilang pag-aari ng kanilang nawawalang mahal sa buhay. Sa paglalahad ng kalunos-lunos na salaysay, isang putol na katawan ng tao naman na wala ng mga organong panloob na may mga bakas na masusing operasyon ang natagpuan sa dalampasigan pagkalipas lang ng ilang araw. Ang mga nakakagambalang detalye ay nagpapahiwatig na ang salarin ay nagtataglay ng malalim na karanasan sa larangang medikal. Samantala, dinala naman si Juan sa himpilan para sa pagtatanong. Mariin niyang itinanggi ang anumang romantikong pagkakasangkot kay Blanca. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang mabait na tao. Iginiit na tinulungan niya lang umano si Blanca dahil wala itong matirhan sa Peru. Nakakagulat, sinabi niya ring hindi matatag ang kalusugan ng pag-iisip ni Blanca. Inakusahan niya rin si Blanca na gumagawa ng maling kwento na mayroon silang relasyon at isinasangkot pa ang kanyang pamilya sa kanyang mapanlinlang na kwento. Taliwas sa kanyang salaysay sa pamangkin nitong si Carla. Samantala, iba naman ang naging pahiwatig na kwento ng kanyang mga post sa social media. Sinalungat din ng kapitbahay ni Juan ang kanyang pahayag.
Kinukumpirma nito na talagang nasa isang romantikong relasyon sina Juan at Blanca. Mas lalong pinatindi ang hinala kay Juan nang ibunyag ng mga kapitbahay ang kamakailang pagbili ni Juan ng black bean bags ilang araw bago mawala si Blanca. Umikot ang pagsisiyasat nang tingnan ng mga otoridad ang TikTok account ni Juan. Nabunyag sa kanila ang nakakakilabot na serye ng mga videos na magbibigay liwanag sa mga madidilim na gawaing naganap. Nag-upload si Juan ng mga videos kung saan ipinapakita niya ang paghihiwalay ng mga organo ng tao, kabilang dito ang pancreas at utak, mga organs na kapansin-pansing nawawala mula sa mga na-recover na labi ni Blanca. Kasunod nito, nagsagawa ang mga investigador ng masusing paghahanap sa tirahan ni Juan na nakahukay ng nakababahalang ebidensya. Sa loob, natagpuan nila ang isang bandila ng Mexico, mga damit ni Blanca, mga maleta at mga piraso ng buhok nito. Ang mga pagsusuri sa luminol ay lalong naglantad ng mga palatandaan ng dugo sa buong tahanan ni Juan. May napakarami sa kama, mayroon sa sahig, sa dingding, kusina, banyo at labahan. May mga bakas din ng dugo ni Blanca sa gunting, bag at iba pang mga gamit. Naglalahad ng isang karumal-dumal na pangyayaring naganap sa loob ng tahanan ito. Sa CCTV footage, nakitang bumili si Juan ng chemical na panglinis, parehong panlinis na natagpuan sa loob ng kanyang banyo. Lalong tumindi ang hinalan nang matagpuan ng mga pulis ang search history ni Juan sa kanyang computer kung paano i-reset ang isang mobile phone, pati na rin ang kanyang pagliban sa klase sa biology. Noong araw na huling nakitang buhay si Blanca at ang mga sumunod pang araw na lalong nagpataas ng kilay. Patuloy na lumaganap ang nakakagigil ng mga detalyeng ito habang nagpapahiwatig ang katawan ni Blanca na sumailalim sa medikal na operasyon na talagang nakakabahala lalo na at medical student si Juan. Nang iharap naman sa kanya ang mga nakakagambalang video sa kanyang TikTok account, pinanindigan niyang yun ay para lang sa mga layuning pang-edukasyon. Iginiit na ibinahagi niya lang ang mga ito para matulungan ang kapwa niya medical students. Ang tumataas na ebidensya ay nagdulot ng maraming pagdududa sa mga sinabi ni Juan. Pinapaigting lang nito ang investigasyon sa kanyang potensyal na pagkakasangkot bilang salarin. Lumitaw ang mga ulat na isang propesor sa medisina ang nagtaguyod para sa pagpapatalsik kay Juan nang mahuli niya si Juan na tangkang ibenta ang mga organs. Lalong lumaki ang espekulasyon na ang motibo ni Juan sa pagtapos kay Blanca ay upang anihin ang kanyang mga organo at posibleng ibenta ang mga ito pagkatapos. Nakipagrelasyon siya online kay Blanca, matyagang naghintay ng 2 taon, madiskarteng pagbuo ng tiwala. Sa sandaling sa tingin niya ay sapat na ang relasyon, isinaayos niya ang mga plano para bisitahin siya ni Blanca. Sinadya niya itong ihiwalay sa seguridad ng mga mahal nito sa buhay at inilagay si Blanca sa isang mahinang posisyon na may masamang hangaring anihin ang kanyang mga organo. November 17, naglabas ng warrant para sa pag-aresto kay Juan. Sinampahan siya ng pagtapos kay Blanca at trafficking ng mga organo ng tao, bukod sa iba pang mga pagkakasala. Si Carla, na hindi pa rin lubusang matanggap ang pagkawala ng kanyang mahal na tiyahin, inilabas ang saloobin sa pamamagitan ng isang tweet na walang salita ang makapaglalarawan sa sakit na kanila ngayong nararamdaman. Sinabi niyang isang mabait na tao ang kanyang tiyahin, magiliw at puno ng buhay, matalino, dedikado at mapagmahal, at sinabing yun ang dapat na maalala tungkol sa kanya. Dinagdag niya ring naniniwala sila sa mga batas ng Peru at lubos na magtitiwala sa mga otoridad upang maisakatuparan ito dahil napakalaki na ng nagawa ng mga ito sa kaso ng kanyang tiyahin. Humihingi din siya para taasan ang mga boses para itaas ang hashtag na hustisya para kay Blanca. Di nagtagal nagsimula ang paglilitis. September 12, 2023, ang Peruvian Judiciary ay nagbigay ng hatol. Idineklarang si Juan Pablo Jesus Villaferte Pinto ay guilty sa femicide sa pagtapos kay Blanca Olivia Arellano Gutierrez. Nakatanggap si Juan ng sentensyang 35 years sa likod ng mga rehas. Kasabay ng pagkakakulong, inatasan ng korte si Juan Villaferte na magbayad ng civil reparation ng humigit kumulang $13,500 sa panahong yun sa mga tagapagmana ng biktima. Nakakalungkot ang nangyari kay Blanca
at kung ano ang pinagdaanan ng kanyang pamilya sa sandaling yon, kahit ngayon habang naaalala nila si Blanca. Sa kanyang paghahanap ng pag-ibig, hindi niya namalayang naging biktima siya ng isang halimaw na sa halip ay may masamang intensyon sa kanya. Ibinabahagi ang malagim na kwento na ibinabahagi rin ng hindi mabilang na iba pa sa gitna ng nakababahalang pagtaas ng mga kaso ng pagtapos ng babae sa iba't ibang bansa. Sa pagninilay-nilay sa napakalupit na kasong ito, ipinapaabot po namin ang aming taus-pusong panalangin sa kanyang kaluluwa at sa kanyang mga mahal sa buhay na naiwan. Ito lang po para sa araw na to. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, siguraduhin pong i-like at mag-subscribe sa aking munting channel. At panoorin na rin po ang iba ko pang mga videos. Salamat po sa panonood. Mag-ingat po tayong lahat.